buti ng Ama kay dakila niya. Walang hanggan ang pagmamahal niya. Walang katapusan ang paghahandog niya. Walang kamatayan ang kanyang kapangyarihan. Kung lahat lamang ay tuwirang sa kanya makikinig at siyang dadamhin, sino nga ang katauhan ang magpapasakit sa kanyang kalooban? At sino rin katauhan ang magpapasakit sa kalpa niya nilalang? Ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama sa bawat nagbahagi at nagpahayag ng kaukulan nila, na kung papaano tinamasa at tinanggap nila ay napakasarap namnamin at pagbulay-bulayin, na kung bilang katauhan, paano mo ito kakampin. Kung ang mga alagad ay nakinabang at nasisiyahan sa kanilang kinamtan, kung ang mga hinirang na napabilang na sumusunod at tumatalimang tuwiran ay lubos na nasisiyahan ang kalooban, ano pa kaya kung papaano ang gawain ito'y nauna ang isang nagpasimula sa inyong lahat. At ito ang nagpapatatag, nagpapatibay kung papaano ang Ama ay nagpapasilay ng katotohanan sa pagiging matapat niya at pagiging mapagmahal. Ang wika nga, may pagdakay nakakamta ng bawat anak niya sa bawat kahilingan ay maaring pagbigyan na. Ngunit mayroong binabata at pinagbabatahan muna upang lalong magumigting ang pananampalataya nila. Subalit hindi upang ibagsak at bumagsak sa pananalig ay mawala, kundi upang magtibay at malubos ang paniniwala. Subukan man ang kapwa, ngunit ang Ama, ang wika nga niya, kung anong ginawa mong panukat sa iyong kapwa, siya rin panukat na gagawin at gaganti sa iyo. Kaya't ang may takot sa Ama at tuwirang siya'y kilala, hindi gagawin ng sukatin ang kapwa nila, sapagkat kung papaano ang panukat ng tao ay magkaiba sa panukat ng Ama, yaon ang kalooban niya na kung susundin at masusunod sa bawat isa, walang magpapasihirap ng damdamin ng kapwa-tao. Kaya't kung ang bawat isa ay may pagmamahalan, tuwiran niyang mapapakita at mapapadama ng Diyos ay totoong mapagmahal sa mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang wika nga, ang lahat ay may pamamaraan. At binibigyan ng pamamaraan ang lahat sa mga anak niyang nagtitiwalang lubos at naniniwala. Mahirap man kung minsan paniwalaan ang tunay na hiwaga at himala. Subalit kung hindi mo gagawing maniwala at magtiwala, paano mo mapatotohanan na ang iyong sinasambat tinatawagan ay Diyos na buhay na makapangyarihan? Kaya't kung minsan dinaranas ng tao ang mahirapan muna, hindi para magpakasakit at magpahirap sa kanyang sarili, kundi ito'y natutupad at ginagawa nila alang-alang sa pananampalataya at pananalig na may pagtitiwalang lubos sa Ama. Kaya naman ang mga anak niyang tapat at totoo, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, napapadama niyang lubos, siya'y kumikilos sa lahat, ang kaya niyang ibalik ay higit na magagawa ng Amang sa kanila'y bumuhay. Kaya kung papaano ang tao'y nakapangungusap sa kapwa, na nakikita at nahayahayag ng kanilang mga labi, ang Ama namay nakapangungusap na hindi siya nakikita, ngunit sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang mga ginagamit niya ay nakapagsasalita ng naaayon sa kanya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nabagot po ba kayo? Nainip po ba kayo? Ipagpaumanhin po ninyo sapagkat kailangan namang bigyan ng oras ang aking sarili. Dahil kung mamaya po, wala namang gawain.
ibinigay po muna bilang isang katauhan. Sapagkat kahapon nga po, pinaliwanag ko sa inyo na yung aking ngipin, hanggat maaari po ayokong mabunot. Ayokong pabunot kasi mabubungi. So binigyan ng pamamaraan, nagtungo po kahapon. Hindi pa man po ako nakakaalis dun nandito pa lang ako sa umuugana na talagang mahirap kumain dahil di ka makakagat, di ka makanguya. So, tinanong ko po sa espiritu kung anong nararapat gawin. Dahil sa hiya ko na nga po dun kay Doc, parang ayaw ko nang bumalik doon. Gusto kong humanap dito na lang ako sa malapit, pupunta. Pero ayoko naman po magtalusira na magsisinungaling akong, halimbawa, kinumusta niya ako, sasabihin, Kaya, hiniling ko po sa Ama kung ano pong nararapat kong gawin. Ayun po, pinakita sa akin, pinabatid kung paano dapat gawin para hindi na siya umuga at mahadlangan habang hindi dumarating yung sinasabi sa akin na gamit para ikabit dito. Libre naman po ako, kaya nakakahiya po. Di po ba yung paulit-ulit? Nakakahiya yung libre. Dito po kahit magpaulit-ulit kayo sadyang libre, di naman po ako nag-aral at wala akong ginastos para gamitin kong kumita. At wala naman din po akong karunungan, kundi sa kalooban ng Ama. Sa madaling salita po, ayun, tumawag ako kanina umaga kung pwede ako maisingit dahil may misyon mamaya pagkatapos po ng gawain. Kaya ang dapat po ay alas 12 nagsimula. Di po ba alas 12 dahil maaga nga po may misyon. Subalit ako po ang bilang tao ang humihingi ng paumanhin sapagkat hindi nga po agad nakarating si Doc dahil wala pang magbantay dun sa kanyang ina. Hinintay pa yung kapalit niya, karelyebo. Kaya maaga ako nagpunta, ako naman ang naghintay. Pinaranas lang naman ng Ama sa akin yung maghintay ako. At naranasan nyo naman ngayon, nahintay na ko, pasensya na po kayo. Hindi po ako gumanti. Kundi, pinadama lang ng Ama sa akin kung ako'y maiinis bilang sa dating pagkatao ko, mainipin din ako. Pag sinabi kong ganong oras, gusto ko ganong oras, hindi ko naisip na ako rin naman ay makupad kung minsan. Kaya, may pagninilay pong pinabatid sa akin ng Panginoon, anak, nabagot ka ba sa paghihintay mo? Hindi po, ugali ko rin po yaon. Sabi ko, ng unang buhay ko kasi hindi ko po pinagninilayan yan. Basta may hinihintay ako, inip na inip ako. Pag hindi agad dumating, hindi ko naman naisip na ako rin ay minsan hindi lang minsan, madalas hinihintay din ako. Dahil kung minsan nga bago ka umaalis, tsaka mo pa inaayos, nililimpia ang lahat. Naibahagi ko na po ito bilang tao. Ang ugali ko noon, pag halimbawa magsisimba, gusto ko po kasi pagdating galing ng simbahan, ayoko nang naiinis ka dun sa mga pinagbihisan nakakalat. Kaya habang sila po ay gumagayak, ako'y ligpit ng ligpit. At pagkatapos nilang gumayak, sila naman ay maghihintay na lalabas na ako naman po ay hihintayin matagal. Sapagkat lahat ng binihisan ay nililimpya kong isa-isa, sineseparate ko kung saan nilalagay ang bawat pinagbihisan. Ganun po kasi. May pang underwear na lalagyan, may pang ganon, may pang ganyan. Sa madaling salita po, ngayon nasubukan ako ng Panginoon kung tiningnan niya kung ako'y mayayamot. Kasi ilang oras usapan, 11, pero hindi po nakarating ng 11 dahil yun na nga po ang dahilan. Sa madaling salita, may mga dahilan po na nakakaunawa naman at dapat unawain. Subalit may dahilan na talagang nakakayamot kung iisipin. Di po ba? At yan ay nagaganap sa tao bilang tao, na may dahilan ng tao na hindi naman karapat-dapat tanggapin at hindi naman nakakapagbigay na pampasigla, sapagkat kumisan yung dahilan ay kamalian, hindi totoo. Ngunit kapag naunawaan mo at may totoo namang karapat-dapat na pagtiwalaan at paniwalaan, nakakapagbigay naman pong pagpapalupag ng damdamin kahit ikay nainip. Di po ba? Ganon ang buhay dito sa lupa. Sa madaling salita, ganon ang tao. Iba't iba ang dahilan, iba't iba ang nagaganap. Subalit, ano nga ba ang dahilan? At ano ang totoong dahilan? Eto na, magnilay kayo. Ano nga ba ang dahilan? At totoong dahilan, bakit ang tao ay mahina at marupok sa pagbabagong buhay? Yan ang katanungan ng Ama. Anak,
Ang lahat ay dahilan ng tao. Ang lahat ay pamamaraan ko naman upang ang dahilan nila ay makita ko at maunawaan ko kung nararapat. Subalit sa tuwin ay ako na lang ba ang uunawa sa aking mga anak? Ang minamahal, di ko po kayang tugunin yan. Sa sarili ko po maitutugon ko sa Panginoon. Ako man nagkakamali. Batid ko bilang tao. Hindi ako perpekto. Kapag nagbilang tao ka, pag nagpakatao ka, talagang mahihina ng loob mo. Hindi ka na maniniwala sa tao. Hindi ka na magtitiwala sa tao. Lalo't higit sa akin pong eksperyensya. Sa loob ng 14 na taon na nakipag-isa ka, nakitungo ka ng tapat at totoo sa kapwa mo. Pinagsumakitan, pinagsumikapan mong maging totoo at maging tapat ka sa kapwa mo. Kahit kanino, naging paniniwala mo'y totoo at tapat. Dahil ang sabi ng Panginoon na ang naituro sa akin, ang masakit sa iyo'y huwag mong gagawin sa kapwa mo. At yan din po ay nakatala sa banal na aklat. At ang marapat mong gawin, kung ano ang akin, yung sa iyo rin, man din ay sundin. Pinagsusumakitan, pinagsusumikapan, puntok din yaon. Ngunit, kung tunay mong makikita at susundin mo ang ugali ng tao, at yaon ang iyong pakakakanamnamin, sadyang mawawala ka sa destinasyon ng pagpapakabanal. Sapagkat maraming tao ang hindi marunong dumama at nakakadama sa ginagawa mo. Kapag hindi ka gusto ng kapwa mo, anuman ang gawin mo pagpapadama, hindi ka nila mararamdaman, hindi ka nila gugusto, hindi ka man namamahalin. Tama po ba? Subalit, kung totoong ang Diyos ang nasa puso ng tao, kung totoo ang Ama ang nasa damdamin ng bawat isa, pawang katotohanan po, hindi mo kayang saktan ang damdamin ng kapwa mo. Hindi mo kayang suriin ang bawat pagkakamali niya na bibigyan mong masama sa isip mo at sa damdamin mo ay bibigyan mo ng masama rin. Sapagkat ang pahayag ng Ama ay malinaw. Siya ay mapagpakumbaba, mapagpaumanhin, mapangunawa, mapagbigay, mapagparaya, mapagpatawad, mapagmahal. At paano mo ito kakamping gagawin kung hindi ka marunong sa lahat ng salitang ito ay maisabuhay mo? Kaya nga, sadyang napakahirap. Alam niyo po, ang simula ng gawain ito ay ang aga noon. Alas 9 nagsisimula na. Ako naman po ay nagdudumali na sapagkat bago gumanap dito, kailangan may nakakausap. Kung nakikita niyo po yung sa tagiliran, yun ay dating opisina na nakikipagniig muna yung mga ibang pasyente noon bago maggawain. Sa madaling salita, wala na pong nagagawa sa umaga. Wala pa po noon ng Facebook. Wala pa po ng mga pagmemensahe sa Facebook. Hindi ko pa ginagampanan at wala pong paghahayo. Tinapos po yung paghahayo. Subalit ngayon po, hindi maaring gayon kaaga. Sapagkat, sadyang, kung babaybayin po sa inyong lahat, ayoko naman pong magpaawa sa inyo at ayaw ko rin naman pong magpa-impress na para humanga o hangaan ninyo. Hindi na po kailangan yun. Sapagkat ang Ama naman pong nakakaalam kung anong ginagawa kong tuwiran, di po ba? Siya naman pong nakakasilay ng kung anong ginagampanan ko. Na kung hindi mo bibigyan tuon ng sarili mo, sadyang mawawala na po ng kabahagi ang sarili mo. Kung lahat na lang ay pakikinggan mo kung yung tawag sa cellphone, yung tawag sa Viber, yung tawag sa... Lalo na po ngayon, uso na rin ang nagkaroon na po ng pagtawag sa Facebook, di po ba? Kaya maging ang ibang bansa nakakatawag na sa Facebook. Sa madaling salita po, magaan ang proseso ngayon ng pakikipagtipan, pakikipagniig sa ibang bansa. Kailan naman po kaya gagaan? Yan ang pasubali ng Espiritu. Ang lahat ng teknolohiya ay ginawang paraan ng tao kung paano madali at mabilis na pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Maraming tinuklas na ngayon ay mga gadget na tinatawag. Facebook, Viber,
cellphone, nagagamit yan sa iPad, nagagamit po yan sa cellphone. Mayroon pang mga telepono, iba't iba, sa computer. Ano naman kaya ang mabilis na pamamaraan na matutuklasan ng tao para madama nilang lubos at makilala ang Ama? Ang lahat ng pamamaraan ng pakikipagtipan sa tao, kung paanong nais nilang maging ugnayan, malayo man ito, sa ibang bansa man ito, ay natutuklasan at tinutuklas. Ngunit ang wika po ng Espiritu, at ito po ang pinatatanong niya at pinapahayag, anak, itanong mo nga sa kanila, sino kaya naman ang magtutuklas ngayon na mga matatalinong tumutuklas kung paano nila makakapakipagniig ang kapwa-tao sa pamamagitan ng tinuklas nilang mga gamit? Ako naman kaya kailan nila bibigyang pabor at bibigyang tuon pagkakataon kung paano ko sila mabilis makukuha na madadama nila at makikilala ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng paghahanap nilang totoo sa akin. Sapagkat, totoong-totoo mga mahal ko, araw-araw naghahanap ang Ama sa mga anak niya. Araw-araw kinakalingan ng Ama ang mga anak niya. Araw-araw nakikipagniig ang Ama sa mga anak niya. Ang tao lang ang ayaw makipagniig. Ang tao ang ayaw makipagtipan sa Kanya. Manahimik ka lang sa isang silid, na payapa ang isip mo, malinis ang isip mo, at may pandama kang mabuti at pagmamahal sa Ama. Dumulog ka, makakamtan mo kung papaano ang pagpapalakas ng loob siya sa iyo, kung paano makapangungusap siya, anak, dumaratal man sa buhay mo ang mga ganito at ganyan, upang dalisayin ang katapatan mo at pakiging totoo mo, na sa dating buhay mo, ang kung anong ayaw mo ay mas madali mong makamtan ang galit at inanakit. Subalit ngayon, sa papaano ko paraan mapapakita sa iyo na ang pagkilos ko'y buhay, at mapapakita mo naman ang pagkilos mo sa akin ay buhay. Yaw na nga na kung mamarapatin na pakikinggan lahat ang mga sasabihin ng kapwa mo at ang mga gagawin ng kapwa mo at nagawa sa iyo ng kapwa mo, tunay na mapupuot ka na, magagalit ka na, mawawala ka na sa tunay na kabanalan, maghahari ng katauhan, mangingibabaw ng pagkatao, sapagkat ikaw mismo kilala mo ang sarili mo, ikaw mismo alam mo ang pinagsumakitan mo, ikaw mismo alam mo ang sinuko mo, alam mo mismo kung ano ang ginagawa mo. Wala pong taong hindi nakakaalam ng ginagawa niya. Walang taong hindi nakakaalam ng sinasabi niya. Maliban ito'y loko-loko, luka-luka, berat, sabi sa Kapampangan. Subalit kapag normal ang pagkatao mo at normal ang isip mo, lahat ng sinabi mo, alam mo yan. Kahit na ikay lasing kapag ikay natauhan, kapag naibalik din sa iyo, maaaring maalala mo yung mga sinabi mo. Sa makatwid, bakit ang tao kay bilis makalimot, kay daling lumimot sa mga pangakong totoo, sa mga pangako na dapat ay makamtan nila ang dapat na nakamtan nila. Yaon na nga ang katapatan ng Ama na makapanahan at dapat na manahan. Kailan magaganap, anak, ang tipanan namin ng tao ay maging totoo at tapat. Kapag nasa pagkatao na ang tao, ano baga ang layon at nasa niya? Sapagkat patotoo, anak, hindi man kumikibo ang tao, hindi man nagsasalita ang tao, tarok ko ang damdamin at kaisipan nito. Nababasa ko ang may inggit sa kapwa niya, nababasa ko ang may selo sa kapwa niya. Ngunit sa kanya'y lihim niya itong dinadala sa puso at sa isipan. Kaya naman, lumalabas ang ugaling natural na hindi nararapat na maging pag-uugali ng tao, sapagkat ito'y nalalason at nadidimlan sa mga isipang hindi nararapat at hindi mabuti. Kaya ito ang tanong ng Ama. Kailan naman, anak, mananaig sa isip at damdamin ng tao na tulad ng may hinihintay na kausap? Ako ang pagtuunan na hintayin akong mangusap. Na tulad ng tao na naghihintay na may mabasa sa kanyang cellphone, sa kanyang mga gadget na tinatawag bilang tao, na may mabasa sila sa banal kong aklat. Namnamin nila at tuwirang sabihin, noong panahon na yaon, ang mga ninuno ninyo ay sutil at palalo nakalimot sa akin. At magunita ngayon ng totoong kumikilala sa akin, ng totoong tumatanggap sa akin,
na huwag na nilang gawin at tupdin ang naganap sa mga ninuno nila, sapagkat sa bagong panahon ninyo, sa kapanahonan ng banal na Espiritu na binahagi sa inyo, nandyan na ang pakikipagtotoo ko, nandyan na ang katotohanan na pinatupad na sa pamamagitan ng ibinaba na pangako sa anak na binaba, na ang wika ay ganito: pagbabalik ng aking Espiritu, siyang maghahayag sa inyo ng katotohanan at mag-uulat ng pawang katotohanan upang mapatotohanan ninyo ang katotohanan ay katotohanan at ang kamalian ay kamalian, at upang magpatotoo ng katotohanan ang siyang magbibigay sa inyo ng kalayaan. Mga minamahal, ganang pagkataong talino ay dito masasambit sa inyo. Ganang katalinuhan ng pangtao ay walang maibabahagi sa inyo. Subalit inyong bulay-bulayin at pagtantuin, ano nga ba ang paraan sa maraming pamamaraang binahagi ng Ama, sa kaparaanang pinamahagi na kung papaano makikipag-isa at makaisa ang banal na Espiritu niya, kung papaano makipagniig at makakaniig ang banal na Espiritu niya. Sa dakong ito, ang mga nakikinabang, mga ilang panahon kaya makapagtitibay na dito'y patuloy na mananahan, at dito'y patuloy na maghihintay, at dito'y patuloy na tutupad, at dito'y patuloy na magagalak. Yamang kung natuto at pinakinggan ng nauna na mga pinahayag at nadama nila, naunawa ang ganap at naramdaman kung paano kumilos ang Ama sa buhay ng bawat isang nakakilala, tumanggap, alin kayang mas pananaigin ang damdaming katauhan na nahihirapan kung magkamisan sa mga dinaranas sa buhay, o yaong mabuting dinama at mabuting pandama na binuksan at binuhay sa kanilang mga kumilala, na kaya sila napabilang sa paghahari ko at kung papaano sila naging lingkod na turingan. Alam mo anak, ang lahat ng katotohanan na pinahayag ko at binulay-bulay mo naman, kaya ito'y tinudlo ko at binahagi sa kanila. Yaon ang maliwanag na tinuturan ng Espiritu. Kung magkagayon ng tao, ay totoong nakakilala at nakakita nga. Yamang nakikita at nakarinig nga, ano ang binubulay-bulay, anong pinagninilayan, anong pinagtatanto sa oras na sila'y nagninilay. Ang Ama ba? Ang bahagi ba ng Ama? Ang kalooban ba ng Ama? Ang pandinig ba mula sa Kanya? Ang mga aral ba niya na nagbibigay pag-aalab para mahalin mo ang kapwa mo, para magmahalan kayo, para sundin ang kalooban niya, para sumunod ka sa Kanya, para tupdin mo ang lahat na makabubuti kanino man? O mga minamahal ko, anong bagay na hindi nyo makikita kung maliwanag ang mata ninyo? Lahat ng bagay na naririto sa lupa ay makikita ninyo. Anong mga salita ang hindi nyo maririnig kung malakas ang inyong pandinig? Ngunit anong bagay na hindi nyo makikita, na hindi nyo man nakikita, ay nagpapakatotoo, na nagbibigay ligaya, nagpapasigla, nagpapaalab ng pagmamahal nyo, bagamat di nyo mahawakan, bagamat di nyo magamit bilang isang gamit na panunuklay ninyo kung ito'y suklay, na panghaharabas ninyo kung ito'y pamalo, nang ito'y panghahampas nyo kung ito'y sinturon. Mga minamahal, ang lahat ng bagay ay mapag-aaralan kapag ginusto ng taong pag-aralan. Subalit kailan pag-aaralan na totoo yung mga aral na binibigkas sa inyo upang matanto ninyong lubos at maramdaman ninyo, naghihirap din ang Espiritu Santo, sapagkat kung tao ay gustong makiisa, kanino nga siya gusto? Ngunit ang Espiritu na gustong makiisa at patuloy nakikiisa, sinong makikipag-isa at pakikipag-isahin kung ang taong umaayaw at ayaw ng tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, alala. Umbaga, ngayon tantuin nyo, tsuriin ang pagdatal. Ganang pagkatao'y nangusap sa inyo kanina at nagpapaliwanag, nagpapahayag ng bilang pagkatao. At ngayon baybayin nyo, tsuriin kang manong nararapat kong isambit at nirarapat kong tinuran, ang mga marapat kong binigkas, ang marapat kong nilahad, ang marapat kong narinig nyo, kayong may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Dinalas-dalas ko yung aking pangungusap upang kayong may tuwirang espiritong tinanggap. Matagtanto niyong ganap, mapagbubulayan niyo pang ganap, kung papaano nga ang sakay pag-uulat na marapat, sapagkat kayo rin ay may kaisipan at taglay na katalinuhan. Kung dumatal na sa inyong isip
at pagdakay na habi ninyo, nabigyan nyo ng haka-haka sa isip nyong nagsiluwal, patotoong hindi ako. Subalit ngayon, kung hindi nga ninyo ito naririnig at narinig nyo ngayon, magpapatuto ako, hindi taong nangusap sa inyo, kundi sa pamamagitan ng pakikipagtipan ko, nagagawa kong nakikipagniig sa nakikinig sa akin. Bilang espiritong di nyo nasisilayan, kaya't kung ang bawat araw ay may nagnanasa, may nagmimithi, makakapagtipan, makapakipagniig, makapangusap at makausap, magaganap nga ito sa taong tumatanggap, naglalayon, nagnanasang, ama ay masumpungan, anak ay kinilala, Espiritu Santo sa kanya ay tinanggap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At siyaon ang patotoo, nakadaratal sa inyong pagkatao na di nyo namamalayan. Hindi nyo makikita at di nyo nakita. Kaya't ngayon magtanto kayo, sinong nangusap sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kung ugali ng tao na pasakitan niya ang kapwa niya, hindi ito kalooban ng Ama. Sapagkat ang kalooban ng Ama, siya lamang ang dapat sumubok sa mga tao, hindi ang taong manubok sa kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't yung kaparehas na espiritu at magkakaparehas ang espiritu ay nagkakaunawaan at nagkakaisa. Nag-uugnayan, nagmamahalan, nagbibigayan at tunay na nagpapalakasan. Kaya't ito ang nais masilayan ng Ama sa lahat ng nagtataglay ng banal na espiritu. Sapagkat ang wika nga, kung siyang mananaig at siyang nanaig, ang lahat ay madarama kung paano ang hirap at sakit ng kapwa niya nahihirapan dahil sa maling gawa nito. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mula sa Hebreo. Nung si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dinignig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Buhay ba ang Ama? Kaya nakakapagtaka at tunay na katakataka na mga nagsasabing naka-espiritu, bakit hindi kayang pagbatahan at suriing mabuti kung ano ang nakikita sa kapwa-tao at kung ano ang nararamdaman sa kapwa-tao at kung ano ang ginagawa ng kapwa-tao na kung ano ang pagpapakasakit ng kapwa-tao. Samantalang ang mga nagpapakasakit at nagsusumikap sa tinitiis nila alang-alang sa pagtanggap, batid na batid nila na may hangganan ang lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya hinihingi ng pagkakataon na ang mga anak ng Ama na binahaginan niya ng Espiritu niya na may mga binabata sila, hindi dapat ang tao ang magpasakit sa kanila. Sapagkat ang kapwa-tao nila, mga pagsubok man para sa kanila, subalit kung tunay nga na nasa Espiritu ang bawat isa, hindi magpapasakit sa kapwa nila. Silang mga kapwa iisang Espiritu ang sama-sama sa pagtitiis na binabata ang mga kapwa nilang walang pangunawa. Ang mga kapwa nilang wala pang nararamdaman.
ang mga kapwa nilang hindi pa nakakaalam ng kanilang mga gawang mabuti na handog ng Ama. Kaya't sila mismo na magkakaisa at nagkakaisa, tulong-tulong sila sa pagtitiis. Kung paano sila makapag-aakay, kung paano sila makapagtatanglaw upang magliwanag ang mga nadidimlan, upang maakay ang mga naliligaw. Pare-pareha silang nagkakaisa sa pagbibata, sa pagtitiis, na magsalita ng kabutihan at mangusap ng kabutihan at mag-akay sa mga kapwa nila, lumalayo upang ilapit nila sa Ama. Hindi silang magiging daan upang lumayo ang kapwa-tao, kundi silang magiging daan upang ilapit ang mga nalalayo at mapatotohanang sila'y lingkod ng Ama. Mga minamahal, katotohanan itong aking tinuturan. Kaya't ang nagsusumakit at nagsusumikap na maglapit sa Ama, sa mga anak niya, kalugod-lugod at naaayon sa Kanya. Kaya't magsipagbunyi kayo, magsipagalak kayo. Hirap at sakit ang nararanasan nyo sa kapwa-tao. May takda ang lahat ng kalayaan at may takda na galak, may pagkakaloob ang Ama. Mga minamahal, katapatan ang dulot ng Ama. Kasiyahan ang laganap na nais niya. Sapagkat ayaw niyang anak niya'y masaktan. Ayaw niyang mga anak niya'y nahihirapan. Kaya't ang hinahanapan niya ng kaparaanan kung paano niya aaliwin ang lahat ng kanyang mga anak. Kaya ang mga hinahanapan niya ng kaparaanan na mga ginagamit niya, siya ang inaasahan niya kung papaano sila'y magbubuklod-buklod at kung papaano sila'y magbibigay sigla, lakas at pag-aalab ng pananampalataya sa mga nanghihina, nagugupo ang pananalig sa Kanya. Yaon ang espiritu ng katotohanan. Yaon ang espiritu ng kaliwanagan. Yaon ang taglay ng mga totoo na tumanggap na tuwiran. Subalit, sa mga kabilaman ng pinagbabatahan nyo tinitiis, napapahiya sa kapwa, pinapahiya ng kapwa, inuuyam ng kapwa, dinudusta ng kapwa, pinagtatawanan ng kapwa, hinahatulan ng kapwa, kinukutya ng kapwa, inaayawan ng kapwa. Ama naman ng lahat ng ito'y kabaligtarat katiwalian ng gagawin niya ay kabaligtaran niya lahat. Ang umaayaw sa iyo, siyang gumugusto. Ang dumudusta sa iyo, siyang nagpapagalak at umaaliw sa iyo. Sapagkat upang di mo maramdaman kung ano ang gawa ng kapwa mo tao, na itong tinamas at tinanggap ng isang Hesukristo, kaya naman sa pagiging isang tao, nanikluhod at nagpakababa sa Ama, pinakimbaba at mapakababang ginawa ang paninikluhod at pananalangin upang pamarisan at tuparin din ng mga anak niyang sa Kanya'y naging isang huwarang salamin na mainam at malinis, malinaw na pinagmamasdan ang yaong nakaraan upang tukuyin at tupdin ng mga anak niyang sa Kanya'y lubos ang pagkilala, pagtanggap at pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo, kaya nga't wika niya, mga anak na mahal ko, sambitin man ang kapwa nyo, na kayo ay pasakitan niya, pasasakitan at masasaktan, mahihirapan at pasasakitan. Alalahanin nyo kung anong ginagawa nila, daratalang takda magaganap din sa kanila. Subalit sa inyong mga pinasasakitan, daratalang kalayaan ninyo at kaaliwan, kagalakan at katubusan. Tulad ng isang Hesukristo, ginawa man lahat ng tao ang ginawa nila, ngunit ang Amang nagpatotoo na siyang kumupkop, na siya ang nagmahal. Tinuran man kung tunay kang anak ng Diyos, bakit di ka bumaba dyan at iligtas mo ang sarili mo? Kung tunay kang manggagamot, bakit di mo gamutin ang sarili mo? Yaon na nga ang mga taong walang pangunawa. Kaya't ang wika, patawarin mo sila at ako ang bahala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
Kaya't kung buhay kayo sa pagninilay at pagbubulay, ano naman ang naganap sa mga ninuno ninyo na gumawa sa hindi nararapat? At ano ang pinatupad sa isang nagkatawang tao, lumisan sa mundo, binigay ang katotohanan, espiritong taglay, na buhay at namayan, nakitahan sa sanlibutan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya mapalad ka, mahal na kapatid, na huling nangusap at nagpahayag, na lumaban at nakilaban sa kabila ng iyong mga pagdalisay sa pagiging isang lingkod, na hindi ka tumugot, hindi ka lumiban. Kaya doon naman pinakita ng Ama yung pakikipagtapatan mo at pakikipagtotoo mo sa Kanya. Kahit tagal mong pinagdudusahan ng sabilang pagkatao mo, sa hindi mo namalayan, nakalaya ka pala. Buhay ba ang Ama? At siya ng Ama, nagpapalaya siya na hindi niya sinasabi. Katulad ni Pablo, katulad ni Pedro, na sila'y nakulong sa kulungan na bakal. Bakit sila'y nakalaya nang walang nakapagsasabi? Nilalabas sila ng anghel, di po ba? Si Pablo, nabulag siya at wala siyang makita, kundi ang liwanag. Subalit, nangusap sa kanya na Pablo, hindi pa Pablo, Saulo, Saulo, sino po kayo? Bakit mo ko pinag-uusig? Yan po ang katotohanan. Huwag na ninyong hintayin pa sa buhay niyong maganap ay matulad kayo kay Pablo, na mabulag muna ang mata at pagkatapos ay pagliwanagin at sasabihin, bakit mo ko pinag-uusig? Mga minamahal, hindi nga ninyo inuusig sa palagay niyo ang Kristo, sapagkat sasabihin, sumasamba ako sa Panginoon, subalit sa Kanya hindi, dahil tao lang siya. Ang tanong naman sa inyo ng Espiritu ngayon, may maglilingkod ba sa ganitong gawain kung hindi sa kalooban ng Ama? Sino ngayon ang pinag-uusig? Hindi ba siya rin na nagkaloob at nagbahagi? Hindi ang tao na gumaganap, sapagkat ang tao'y nagpakababa lamang at nagpaalipin upang tumupad ng dahil mayroong nadama, mayroong kinilala, at mayroong napatotohanan sa sarili na didemonyo ang abalahan niya, na pinaglilingkuran, kundi yaong Ama. Kaya ang lahat ng nagpatotoo at lahat ng nakakilala ng Ama'y buhay sa kanila, kaisa at magkakaisa sa pagsisigaw at pagsusumigaw na sasabihin, buhay ang Ama. Yaon ang Espiritu sa ilang, sa dawag, sa mandako, sa patag, sa karagatan ay nangusap, sapagkat hindi tao na may buto, na may laman, kundi walang buto, walang laman, makapangungusap, makapaghahayag, magbibigkas, mag-uulat sa taong binigyan ng karapatan upang magbuka ng bibig, bumukas ang bibig, magulat, magsalita, maghayag ng tinuturan na di nakikita, hindi binabasa, kundi lumuluwal, dumaratal, nagpapabigkas, nagbibigay, nagluluwal, nagdaratal, yaong hindi nasilayan ninuman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya mga iniibig ko at minamahal na totoo, mga bunyi kayong tapat at totoo, sa lahat ng kaparaanang mabuti, Ama ang pagmumulan. At lahat ng kaparaanang mabuti ay binibigay niya at pinamamahagi niya sa mga anak niyang sa kanya'y nagpapakatotoong lubusan. Mahal na mahal ko kayo, ang lahat ay mamamatay at may hangganan ng buhay. Lahat din ng tao'y di batid kung kailan, kaya't ang nais ng Ama, bawat araw, pagsumakitan, pagsumakipan,
pagsumikapan ng Ama ay kamtin at kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Naunawaan ba ninyo ang mga sinabi ng... Sino po ba nangusap? Sino po nagsalita? Na walang pinagkaiba, hindi po matutularan ng isang Panginoong Jesucristo, wala po makakatulad. At maging ako, ay, sabi ko nga sa Kanya, hindi ko kayang tularan ka. Kaya hindi ko mimithiing tumulad sa iyo. Ngunit bakit? Sa bibig ko'y binibigkas mo kung minsan yung ako'y si ako. Bakit si Moises, wika ng Espiritu? Pinangusap ko rin, bigkasin mo anak, ako'y si ako. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kapag nagbilang tao ka, matatanong mo at maisip mo, bakit ka nga ginaganyan ng tao? Ngunit kapag dumatal ang Espiritu, anak, lunukin mo ang sarong pinalalagok ko. Sapagkat walang makaparoroon sa aking kaharian na di lumagok ng saro nila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, mga tuwa kayo, mga galak kayo, mga anak ng Ama, tagasunod, mga lingkod, mga pasyente, na ngayon lang narito. Kung nakilala ninyo at naunawaan ninyo ang Diyos na pinakikilala sa dakong ito, sapagkat kung di sa Kanya at di siya, walang magsasabi sa inyo, buhay siya. Sapagkat sino man, walang nakakitang buhay siya, maliban ang Kanyang Espiritu na nag-uulat at nagpapahayag, siya'y buhay na buhay. Kaya ang tumanggap sa Kanya at kumilala sa Espiritu niya, napapatotohanang buhay siya sa buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Magandang umaga sa pahapon mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mula kay Juan, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae, nitong si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi na sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Buhay ba ang Diyos? Ganon ang katotohanan nang tanggapin ng alagad na yaon ng isang Hesukristo at napatotohanan na ang kanyang ina ay naging ina na rin. Ang ina ng naging guro niya, tinanggap na maluwag, di ba ga? Oh, ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Kung totoong tinatanggap niyo ang Kristo sa buhay niyo, tatanggapin niyo ang kapwa niyo bilang ina, bilang kapatid niyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Kung magkagayon, kung nagmamahalan kayo bilang ina at bilang kapatid, may gagawa pa ba sa inyong kalapastanganan? Samantalang pagmamahal ina at pagmamahal kapatid? Sa makatwid, ang gumagawa niyon, hindi anak ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumuha kang candy. Yung isang supot ng SM. Hi, SM, paano? Di ko po sinasadya yan. Yan ang patuto. Nalimutan kong dalhin diyan. Subalit hindi nalimutan ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin nun? Nakalimot man ang kapwa nyo sa dapat nilang pagukulan para sa inyo at dapat nilang tuparin na pangako nila. Ngunit ako anak, kailanman ang salita ko at mga gawa ko ay di ko malilimutan ipamahagi sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung minsan hinihingi man ang pagkakataon na mayroong kang binata o tiniis sa iyong buhay, manalig ka. Ang lahat ng tiniis mo, may pagkakalob din ng Amaang paglaya mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
na kung hindi mo ito paniniwalaan at pagtitiwalaan bilang tao, sadyang mahirap. Napakahirap paniwalaan yung hindi mo pa nakikitang nagaganap, di ba? Di ba ga? Sabi nga sa banal na aklat, maniwala kayo't magtiwala sa hindi nyo pa nakikita. Sapagkat kung nakita nyo na, paano nyo pa mga paniniwalaan nandyan na. Kaya magtiwala kayo, kung hindi pa kayo gumagaling, maniwala kayo't magtiwala na hindi nyo manakitang kayo'y gumaling at pinagaling. Naramdaman nyo na ito at mararamdaman nyo at kakamtin nyo. Buhay ba, Ama? Yaon ang pananampalatayang totoo, tapat. Yaon ang pananalig na walang pag-alinlangan. Katulad mo, di ba nakakatulog ka na ngayon? Sa makatwid, may ginawa na ang Ama sa'yo. Yan, ang pagkilos ng Ama. Alas 7 pa, tulog ka na. Noon, ayaw kong maminsala, ayaw kong magsabi, sapagkat ipapahamak na naman ang hindi nakikipag-isa at hindi totoo ang pangunawa at hindi maliwanag ang pangunawa. Sasabihin nila, nanira na naman si Apo Kunching. Samantalang sa kanyang bibig nagmula yaon, galing siya saan? Saan siya galing? Huwag ka nang magsalita kung saan dako. Hindi niya naranasan ang makatulog. Hirap na hirap siya sa pagtulog at di siya makali. Masakit nararamdaman niya, ang hirap. Subalit walang ginawa dito si Apo Kunching mo. Walang pinalagok sa iyo. Yaon ang sinasabing, may ginagawa ako sa inyo na di nyo nakikita at may bibigay akong di nyo makikita. Kaya pagtiwalaan nyo, may ginagawa ako sa tuwina. Subalit ang wika nga, kailan magiging totoo ito kung walang ginamit at gagamitin? Subalit hindi pa rin mapaniwalaan na yung taong ayaw tumanggap at ayaw kumilala. Sapagkat di nga nila nakikita ang gumagamit at ang nagpapagamit lamang ang siyang nakikita. Kaya naman, ang lahat ng ginamit, sila ang pararatangan, silang hahatulan, silang huhusgahan. Ngunit matuwa kayo, sapagkat kung di kayo nagpagamit, walang gagawin ganito sa buhay nyo, ang kapwa nyo. Mga minamahal ko, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kung totoo kayong mga nagpagamit, at totoo kayong mga lingkod, sa inyo man magaganap ang nagaganap sa mga kapatid nyo. Na mayroong hindi gumugusto sa inyo, na maraming tinitingnan ang kapwa nyo tao sa inyo, ngunit hindi baling maraming tingnan at masdan ang kapwa nyo sa inyo, ipahiya na kayo kung gusto nilang mamaya sa inyo. Kung hindi naman kayo pinapahiya ng Ama't hindi siyang namamahiya. Magalit na ang kapwa nyo at pagalitan kayo ng kapwa nyo. Ang wag nyo lang mithiing magalit sa inyo ay ang Amang tunay na nagbibigay ng lahat sa inyo. Sapagkat ito na ang mahirap kalaban. Hindi siya nakikita, walang makakakita, ngunit kayo'y nakikita. Kaya ang bawat araw, mithiin ang bawat isa, magkaisa, magmahalan, magsumakit, magsumikap na Ama ang siyang manahan, manguna upang wag maganap ang katulad sa inyong mga ninuno. Sapagkat ayaw ng Ama, tinapos niya na. Ayaw niya nang maganap ang kaparusahan. Kaya ibinigay ang kaligtasan at tagapagligtas. Kaya naman ang nagnanasang maligtas, gagawa ng kaligtas, ligtas. Mahal na mahal ko kayo. Huwag lamang katawan ninyo ang isalba nyo. Higit ninyong pahalagahan ang inyong kaluluwa. Kaluluwang di nyo nakikita, ngunit nagsusumigaw sa inyong sarili, pahalagahan mo naman ako, Pedro, Petra, kung nakay Pedro siya, kung nakay Petra siya. Mahalin mo naman ako, Pedro, Petra. Pakainin mo naman ako, Pedro, Petra. Palagukin mo naman ako, Pedro, Petra. Gutom na ako, nauuhaw ako, nanlalambot ako, at ako'y kulang na sa pag-aaruga. Alalahanin mo naman ako, Pedro, Petra. Huwag lamang ang tiyan mo, huwag lamang ang bagay na gusto ng isip mo, na gusto ng puso mo. Alalahanin mo rin ako. Di mo man nakikita, ikaw rin ang magdurusa. Sapagkat ako'y nasa iyo, Pedro, Petra. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ganang pagkatao, di mababaybay ito. Ganang katauhan, di may sisiwalat sa inyo. Ganang pagkatao, di mabibigkas ito. Ganang di nyo nakita, na ibahagi ko sa inyo.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo, salamat, nagtintay. Mamukadkad nawa ang kalinisan sa buhay nyo. Kalinisan ng mabuting buhay at mabuting pagpapala. At mawala na ang tinik at ang bagay na mabuti ang siyang inyong kamtan. Gunatiin niyo siya kung papaano uhaw na uhaw sa inyong pakikiisa, sa inyong pagmamahal, sa inyo, mga anak niyang, minahal niyang lubos, tapat na mahal niya. Ngunit, ilan sa inyong mga naririto ngayon, ang tapat din sa Kanya, na sinasabing tapat at totoong tapat, subalit, paano niyo siya naging dapat? Paano siya naging dapat sa inyo? Na naging tapat niya sa puso niyo'y naroon siya. Magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Bawat araw, ako sa inyo'y may alay. Di man lubos ninyo ito nasisilayan. Sa bawat segundo ng buhay nyo, namnamin ito. Kung paano kayo minamahal na lubusan upang kayo ay handugan ng buhay na sa inyo'y pahiram lang upang ganap pangalagaan. Cecilia, kunin mo pa isang pinakailalim. Marapat niyong damhin at kantan upang ganap niyong mapagbulay-bulay na ang Amang sa inyo ay nagpahiram ng buhay na inyong taglay. Walang layon, walang nasasiyan, kundi lahat ay magtamasa ng tunay na kagalakan, kasiyahan upang siya'y ganap maramdaman. At tuwirang maramdaman niyong lahat, tapat siya kung magmahal. At tuwirang manamdam niyong kailangan niya kayo bilang mga minamahal, magnilay at magbulay na tuwiran upang siya'y ganap na buhay. Walang pasubaling sa inyo'y hinahangad, naliwin kayo't pasayahin
Palakasin kayo ng lubusan, patatagin kayong ganap, tulad ng aking awitin sa inyo, pagdakay binabako, at layon ko namang itas pagdaka, upang aking sa inyo'y sambitin ito. Magpakababa ka muna, anak na mahal ko, upang kamti ng kataasan. At doon pag nakamtan mo na nga ito, ikaw mismong magtutura kay sarap at ligaya ng buhay na alay sa inyo. Nekarameneyahana, 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 nekarameneyahana. Sa bawat pagdalisay, kapag nakamtan mo ang kalayaan, kalutasan, at kahulagpusan, makapagsasabi kang kay buti ng Ama. At katulad ng ginampanan ni Cecilia, maliwanag ang tinuran para maganap ngayon ang mensahe. Nagkariringgan siya. Yan ang patuto bilang tao. Maaring sumusunod kayo na ang narinig ninyo'y kala nyo'y iyon. Maliwanag ang tinuran sa kanya. Cecilia, kunin mo yung pinaka nasa ilalim, yung isang malaki. Subalit ano ang kinuha niya? Yan ang tao. Kung minsan sinasabi ng Espiritu, iba ang palagay at iba ang sinusunod. Ngayon tao, kung hindi pinatupad ito, may bibigkas ba ngayon ito? Yaon ng tao, mapangatwiran kung minsan. Sinabi ka ng Espiritu ganon. Eto ngayon ang maliwanag na pawang katotohanan sa inyo. Kayo ay may pandinig, narinig ninyo kung tunay ninyong narinig. Cecilia, pakikuha mo yung pinaka nasa ilalim, yung malaki. Subalit hindi yaon ang kinuha. Ano kinuha? Ngayon, niloob na maganap ito upang mapabigkas ngayon sa inyo. Kung katotohanang lahat ay nakikinig, hindi magkakamali ang pandinig. At maaari ding gamitin ang inyong tenga na maaling marinig nyo'y gayon, ngunit hindi pala. Yaon ang maliwanag na patotoo ngayon, mga mahal ko. At pagkatapos, ang tao ang hahatulan. Ang tao ang huhusgahan sa tinuran at sinambit. Yaon ngayon ang maliwanag na pinatotohanan ko sa inyo. Maliwanag at kay lakas. Ngunit bakit hindi narinig na maigi at di yaon ang tinupad? Sumunod, tumalima, subalit iba ang kinuha. Ganyan ang tao. Kaya suriin yung mabuti at namnamin yung mabuti bago kayo sumunod at tumalima at bago ninyo pagkatapos ay ibibintang. Sinabi yaon ng Espiritu. Makinig kayo doon sa recording na tinatawag. Kung hindi maliwanag ang tinuran, Cecilia, nagmostra pa. Hindi sinabing ilang candy, kundi kuhanin mo yung malaki na nasa pinakailalim. Ano yung nasa pinakailalim? Sansupot na malaki. Sa makatwid, hindi sinabing assorted candy. Anong naihagi sa inyo? Assorted candy. Ganyan ang tao. Maraming panukala sa Espiritu. Assorted sa isip niya. Samut-sari ang pumapasok. Ngunit isa lang ang layunin ng Ama. Ang magkaisang mga anak niya. Magmahalan at matanggap, makamtan, matamo ang tunay na kaligtasan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang bawat kaganapan ay may kabuluhan.
Ang bawat tinuran ay may kaukulan. Yaon ang nasisilayan sa sanlibutan. Kaya't ang tuwirang tumatanggap, kalooban ay nasisiyahan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, ganang pagkataong Konstansya ang pangalan, kailan may walang talinong baybayin at ituran, kaya't kayo na rin may pandinig, kung kayo nakarinig, maliwanag niyong matututunan, may Diyos na totoo, Diyos Espiritu, sa lupa ay nakitungo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Sa makatwid po muli may bukas pa. Kasi po may mission Humingi naman po ako ng pasensya sa inyo kanina, ano po? Kaya mabait po kayo. Magkakaunawa po tayo yan. May bukas pa. Kumusta ka na? May kinabang na ka. Masalese. Salamat kang Ama.